Ang Costa Mesa, California ay isang lungsod na kilala bilang isa sa pinakaligtas na lugar sa Amerika. Ngunit noong 2010, isang nakakakilabot na pangyayari ang gumulo sa tahimik na komunidad na ito. Sa loob ng isang apartment, natagpuan ang kalunos-lunos na krimen. Ang pangunahing sospek ay ang mismong may-ari ng apartment, isang dating sundalo na kilala sa lugar bilang isang mabuting tao. Subalit, habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga investigador ang karumal-dumal na lihim. Isang twist na hindi inaasahan ng sino man. Campfire Stories. Isang gabi noong May 21, 2010 sa isang Thai restaurant sa Long Beach, California, si Julie Kibuishi ay naghahapunan kasama ang kanyang kuya na si Taka. Si Julie ay 23 years old, ipinanganak noong Valentine's Day ng 1987, may taas na 5'3", maganda at palakaibigan. May malaya siyang personalidad na puno ng kabaitan. Pangarap niyang maging isang fashion designer at mahilig din siyang sumayaw. Ninanais niyang ipagpatuloy gawin ito pagka-graduate niya sa kolehiyo. Sa kabila ng konserbatibo at tahimik na itsura ng mga magulang ni Julie na ipinanganak sa Japan, hindi sila nagkulang sa pagsuporta sa pagiging artistic ng kanilang anak. Espesyal ang gabing ito dahil sinupresa siya ng kanyang kuya nang sabihin sa kanya ang kagustuhan nito at ng kanyang fiancé na maging bridesmaid siya sa kanilang kasal. Ibinigay pa ni Taka ang tiara kay Julie na susuotin niya sa araw ng okasyon. Maya-maya, nagsimulang makatanggap si Julie ng kakaibang mga text messages mula sa kaibigan niyang si Sam Her. Si Sam ay isang 26 years old na veterano ng army na naglingkod ng 15 months sa Afghanistan. Siya ay may taas na 5'10", timbang na 200 pounds at mala-artista na itsura. Si Sam ay kaisa-isang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay naglingkod sa Marines at tulad ng kanyang ama, nakatagpo si Sam ng layunin at disiplina sa kanyang oras sa militar. Pareha sila nag-aaral sa Orange Coast College sa Costa Mesa. Nagkakilala sila sa isang anthropology class. Napansin ni Julie na nahihirapan si Sam sa klase kaya inalok niya itong turuan. At nang nagtagal, nagkamabutihan ang dalawa bilang magkaibigan na walang romantikong kaugnayan. Nang tanungin si Sam ng kanyang ama tungkol kay Julie, sinabi lang niya na ang tingin niya kay Julie ay isang nakababatang kapatid na babae. Ayon din kay Julie, ay magkaibigan lang din sila ni Sam. Naging magkaibigan sila dahil pareho silang seryoso sa kanilang mga pag-aaral at may parehong kalokohang pag-uugali. Parehas din silang malapit sa kanilang mga magulang. Sa katunayan, may tattoo si Sam na isang malaking puso na may nakasulat na mom and dad sa kanyang dibdib. Dahil madalas nagpupunta si Julie sa apartment ni Sam, palagi silang tumatambay sa harap ng apartment complex. Dito, sa pagtitipon ng mga kabataang nakatira doon, nakilala ni na Julie at Sam ang magkasintaang sina Daniel Wozniak at Rachel Buffett. Si Daniel o Dan ay isang 26 years old na aktor. Madalas makikita siyang nakasuot ng Hawaiian polo, habang si Rachel naman ay 23 years old na dating Disney princess sa Disneyland. Pareha silang umaarte sa community theater. Madalas nilang nakukuha ang lead role sa mga palabas. Nalalapit na din ang araw ng kasal nila na nakatakda sa May 28, 2010. Sa kabila ng kanilang mga ambisyon sa show business, nahihirapan sila makahanap ng tagumpay. Nang mabasa ni Julie ang text ni Sam, napansin ng kuya niya ang pag-aalala ng kanyang kapatid. Ayon sa text, pinapapunta ni Sam si Julie sa kanyang apartment dahil nagkaroon siya ng problema sa kanyang mga magulang. Nagtaka si Julie dahil nabanggit sa kanya ni Sam noong kinahapunan ng araw na yon na pagkatapos niya tulungan si Dan ay bibisitahin niya ang kanyang mga magulang at doon siya mananatili ng buong weekend. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang mga sumunod na text ni Sam na kung saan sinabi niya na, "Can you come over tonight alone? Going out for a bit. Very upset. Need to talk. Please. No sex. I need to talk to someone." Hindi ganong klase ang relasyon nila kaya medyo nagulat si Julie. Pinakita ni Julie sa kanyang kuya ang mga natanggap niyang text mula kay Sam. Nagalala si Taka pero tinignan siya ni Julie at ngumiti. Sinabi niyang wala dapat siyang ipag-alala dahil kilala niya si Sam. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siya kay Taka, niyakap niya ito at pabirong inilagay ang tiara sa kanyang ulo habang naglalakad palabas ng kainan.
Sumakay si Julie sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho papunta sa Camden Martinique Apartments kung saan nakatira si Sam. Hindi mura ang renta dito pero para kay Sam, perpekto ang lugar na ito dahil malapit lang ito sa eskwelahan na pinapasukan niya. At maingat sa pera si Sam. Sa katunayan, nakaipon na siya ng $62,000 mula sa combat pay niya sa serbisyo. Kinaumagahan na May 22, napansin ng nanay ni Julie na wala ang anak niya sa kanyang kwarto kaya agad itong nag-alala nang maisip niyang hindi umuwi si Julie. Hindi ito normal para sa kanyang anak. Sinubukan niyang tawagan at i-text si Julie ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan ni June Kibuishi, ang nanay ni Julie, ang kanyang isa pang anak na si Taka upang tanungin kung doon ba natulog si Julie sa kanila. Pero mas lalo siya nag-alala na malaman niyang wala doon si Julie. Dito, binanggit ni Taka ang mga natanggap niya text ni Julie noong gabi na magkasama sila. Habang ang mga magulang naman ni Sam ay nag-aalala na din sa kanilang anak dahil hindi din nila ito makontak. Ilang beses nilang sinubukan tawagan ng kanyang cellphone ngunit nakapatay ito. Close si Sam sa kanyang mga magulang at laging nagsasabi sa kanila kung hindi siya makakapunta. Kaya pagdating ng hapon at hindi pa din nagpaparamdam si Sam, ang tatay niyang si Steve Herr ay sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo sa Costa Mesa mula sa Anaheim Hills, California kung saan sila nakatira. Ang biyahe ay kalahating oras. Gusto niya siguraduhin walang nangyaring masama sa kanyang anak. Maggagabi na nakarating si Steve sa apartment ni Sam. Paglapit niya sa pinto, kumatok siya at nagantay ng sagot ni Sam. Nang wala siyang nadinig na sagot, kinuha niya ang duplicate na susi na binigay ni Sam sa loob ng kanyang bulsa. Pagkabukas niya ng pinto, pumasok siya at binuksan ng ilaw. Agad niya napansin na walang tao sa sala at kusina. Naglakad pa siya papasok sa apartment habang tinatawag si Sam. Nagtungo siya sa kwarto. Naisip niyang baka may sakit ang kanyang anak at nakahiga lang ito sa kama. Pagbukas niya ng pintuan ng kwarto, sinindihan niya ang ilaw. Agad siyang napaatras sa nakita niya. Doon sa kama ng kwarto ay ang katawan ng isang babae. Nakaluhod ang ibabang bahagi ng kanyang katawan sa harap ng kama habang ang taas na bahagi naman ay nakadapa sa ibabaw ng kama. Ang pantalon niya ay nakababa hanggang sa may tuhod at sa likod ng kanyang gray na sweater ay may nakasulat na "All yours, F.U." gamit ang itim na pentel pen. Hindi mamukhaan ni Steve kung sino ang babae pero napansin niyang may butas ito sa likod ng kanyang tenga. Natatabunan ng dugo ang muka at buhok. Nakita din niya ang tiara na nakasabit sa buhok nito na puno din ng dugo. Lumabas si Steve ng kwarto at tinignan ang ibang bahagi ng apartment. Kinakabahan na matatagpuan niya ang katawan ni Sam. Ngunit di niya nakita ang kanyang anak. Kaya nilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag ng 911. Costa Mesa 911. There's a body in my son's apartment. There's a what? A body, a dead body. A dead body? Suspected victim sexual activity. She's dead. There's blood from her head. There was blood from her head? Yeah. Honey, I don't know what to say. Do you know where your son is? No, I don't. I don't. Pagkadating ng mga pulis sa crime scene, may nakita silang makulay na bag sa sahig ng kwarto. Nang buksan nila ito, may nilalaman itong cellphone at wallet. Nang tignan nila ang pangalan sa lisensya ng wallet, na pagkaalaman nila na ang babae ay ang 23 years old na si Julie Kibuishi. Ipinaalam ng mga pulis sa mga magulang ni Julie ang masamang balita. Hindi makapaniwala si June, ang nanay ni Julie, na ang kanyang mabait na anak ay wala na. Naalala niya pa ang kinagabihan na nagpaalam sa kanya si Julie. Niyakap pa siya bago umalis para kitain ng kanyang kuya na si Taka. Base sa lahat ng bagay na nasa crime scene, ang lahat ng ebidensya ay tila nagtuturo kay Sam Herr bilang pangunahing suspect. Maaaring love triangle ito na nauwi sa pagpaslang. Dahil ito sa sulat na natagpuan sa likod ng sweater ni Julie. O hindi kaya nag-away si Julie at Sam na nauwi sa pagpatay. Naisip ng mga pulis na maaaring nagkaroon ng breakdown si Sam tulad ng mga ibang sundalong nakaranas ng PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Ang cause of death ni Julie ay tama ng bala sa likod ng ulo. At dahil trained humawak ng baril si Sam, alam nilang hindi ito mahirap gawin para sa kanya. Mas lalo naghinala ang mga pulis na napagkaalaman nila ang mga kakaibang text message na ipinadala ni Sam kay Julie nung gabi na yun. 24 oras na nakalipas at hindi pa din natatagpuan si Sam. Habang tinitignan ng mga pulis ang background niya,
mas lalo pang lumalim ang kanilang hinala nang matuklasan nila na dati nang nakasuhan si Sam sa isang kaso ng pagpatay. Noong siya ay 18 years old pa lamang, noong 2002, naaresto siya at nakasuhan sa koneksyon niya sa pagpatay sa isang lalaking nagngangalang Byron Benito. Isang malapit na kaibigan ni Sam si Byron, at sa gabi ng January 15, 2002, inaya ni Sam si Byron pumunta sa isang mobile home park kung saan inatake at pinatay si Byron ng mga gang members. Napawalang sala si Sam, subalit nakulong siya ng ilang buwan dahil dito. Naglabas ng all points bulletin ng mga pulis para sa agarang paghanap kay Sam dahil naniniwala silang umalis na si Sam o nagtatangkang lumayo dahil hindi nila mahanap ang kanyang passport. Pinaniniwalaan din na si Sam ay armed and dangerous. Subalit kahit lahat ng ebidensya ay nagtuturo na si Sam ang may sala, ang ama ni Sam na si Steve ay hindi makapaniwala na nagawa ng kanyang anak ang krimen. Naniniwala siya na inosente si Sam at nagsimulang magsaliksik sa mga aktibidad ng kanyang anak. Natuklasan ni Steve na patuloy na ginagamit ni Sam ang kanyang ATM card na tila nagwi-withdraw ng malalaking halaga ng pera araw-araw. Agad itong inimbestigahan ng mga pulis at nang tignan nila ang mga surveillance video mula sa ATM kung saan winidraw ang pera, laking gulat nila na makita nilang hindi si Sam ang gumagamit ng ATM card, kundi isang binatilyong lalaki na may dalang skateboard. Sinundan ng mga pulis ang mga withdrawal sa ATM at napunta sila sa isang pizza place kung saan ginamit muli ang card ni Sam upang umorder ng pizza. Sa address kung saan i-deliver ang pizza, nagtungo ang mga pulis, SWAT team at helicopter dahil pinaniniwalaan nilang andun sa lokasyon na yon si Sam. Subalit, ang natagpuan ng mga pulis ay ang isang takot na 16 years old na binata na si Wesley Freilich. Ang sabi niya, ibinigay sa kanya ng mentor niya ang card para gawin ang mga withdrawal. Ayon kay Wesley, sinabi sa kanya ng lalaking ito na nagtatrabaho siya sa isang bail bonds agency o siya ay isang tigapagpiyansa. Ang bail bonds agent ay tumutulong sa mga taong makalaya mula sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng piyansa. At dahil nakakulong ang kliyente niya, gagamitin nila ang card para mag-withdraw ng pera para mabayaran ng piyansa ng kliyente niya. Araw-araw, magwi-withdraw sila ng $400 habang inaantay siya ng lalaking ito di kalayuan sa bangkong pinag-withdrawhan nila. Ang lalaking ito ay isang kaibigan ng kanyang ina sa larangan ng community acting at sinabi sa kanya na ito ay isang bahagi ng legal na transaksyon. Ang kapalit nito ay maaaring umorder ng pizza si Wesley para sa kanya at kanyang ina. Ang pangalan ng lalaking nagbigay ng ATM card ay si Daniel Wozniak, ang aktor na kaibigan ni Sam at Julie. Kinapanayam na ng mga pulis si Daniel at ang kanyang fiancée na si Rachel noong araw na natagpuan nila ang katawan ni Julie. Sinabi ni Daniel sa pulisya na nakita niya si Sam kasama ang isang lalaking nakaitim na sombrero bago sila naghiwalay noong kinahapunan ng May 21, ilang oras bago mangyari ang krimen. Nang malaman ng mga pulis na walang koneksyon si Wesley kay Sam, inilipat nila ang kanilang atensyon kay Dan. Hindi naniniwala ang mga pulis sa sinabi ni Dan kay Wesley na nagtatrabaho siya sa isang bail bonds agency. Ang suspetsya nila ay baka tinutulungan ni Dan si Sam makakuha ng pera at baka pinagtatakpan niya ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nasubukan nilang muling interviewin si Dan, nahirapan sila. Nang makausap nila si Dan sa telepono, inimbitahan nila ito na pumunta sa istasyon para kapanayamin. Subalit, sinabi ni Dan na abala siya sa pagtatapos ng isang teatro kung saan sila ni Rachel ang bida. At pag di naman sila nag-iensayo, abala sila ni Rachel sa pag-aasikaso sa nalalapit nilang kasal. Hindi na naghintay pa ang mga pulis at kinagabihan ng May 25, 3 araw pagkatapos matagpuan ang katawan ni Julie, sinalakay ng mga pulis ang bachelor's party ni Dan na ginanap sa isang Japanese restaurant sa Huntington Beach na tinatawag na Tsunami. Nakita nila si Dan na nakasuot ng lagi niyang suot na Hawaiian polo. Bandang 10 PM sa harap ng mga kaibigan niya, inaresto nila si Dan sa dahilang accessory sa pagpatay. Dinala nila si Dan sa presinto kung saan tinanong nila ito tungkol sa kwentong sinabi niya kay Wesley na nagtatrabaho siya sa isang bail bonds agency. Habang nakaupo sa interrogation room, huminga na malalim si Dan at sinabing handa na siyang umamin sa kaugnayan niya kay Sam. Isinaad ni Dan na walang katotohanan ng sinabi niya kay Wesley. Cover lang ito sa scam na ginagawa nila ni Sam.
kung saan si Wesley ay magwi-withdraw ng malaking amount ng pera araw-araw mula sa account ni Sam at magpa-file ng dispute si Sam sa bangko kung saan sasabihin niya na hindi siya ang nag-withdraw ng pera. Magre-resulta ito na makukuha nila ang pera na winidraw ni Wesley at ang reimbursement money na ibabalik ng bangko. Walang kaalam-alam si Wesley dito. Ang buong akala niya ay legal ang mga transaksyon na ito, tulad ng sinabi sa kanya ni Dan. Pati ang nanay ni Wesley ay walang kinalaman dito. Muli nilang tinanong si Dan kung kailan niya huling nakita si Sam at hindi nagbago ang sagot ni Dan. Ayon sa kanya, huli niyang nakita si Sam kinahaponan ng May 21, paalis ng apartment complex kasama ang isang lalaking hindi niya kilala na nakasuot ng itim na sombrero. At nang kinagabihan na yon, kasama niya ang fiancé niya na si Rachel sa community theater na nag-perform ng kanilang play na tinatawag na Nine. Pero matapos ang ilang oras, binago ni Dan ang kanyang kwento kung saan sinabi niya na ang huling pagkikita nila ni Sam ay hindi na kinahaponan ng May 21. Sa bagong statement ni Dan, binanggit niya sa mga pulis na ang huling beses niyang nakita si Sam ay ang kinaumagahan ng Sabado, May 22. Ayon sa kanya, kinatok sila ni Sam sa kanilang apartment ni Rachel. Nang madinig niya ang katok, nagtungo siya sa may pintuan at binuksan niya ang pinto. Sa labas ng kanilang apartment, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Sam na para bang balisa. Sinabi sa kanya ni Sam na may masamang nangyari at may malaki silang problema at kailangan nilang umalis agad. Naisip ni Dan na baka may kaugnayan ito sa credit card scam na ginagawa nila. Muli siyang bumalik sa loob ng apartment. Maingat na hindi niya magising si Rachel na natutulog pa. Nagsuot siya ng damit at agad lumabas ng apartment kasama si Sam. Ilang minuto ang makalipas, siya at si Sam ay nasa loob ng sasakyan, nagmamaneho papunta sa Long Beach Center Mall. Habang nagmamaneho, dito nalaman ni Dan kung ano ang masamang pangyayaring binanggit sa kanya ni Sam nung kumatok siya sa kanilang apartment ng umaga na yon. Inamin ni Sam na si Julie ay nasa loob ng kanyang apartment at napatay niya ito. Dahil sa pag-amin na to, nakumpirma ang teorya ng mga pulis sa kung ano ang nangyari sa krimen. Ngayon, umaasa sila na tutulungan sila ni Dan na matagpuan si Sam. Subalit, ayon kay Dan, wala siyang ideya kung nasaan at kung saan pupunta si Sam. Binanggit niya na pagbaba ni Sam ng kotse ay pinagbantaan pa siya nito na kapag binanggit ni Dan ang nalalaman niya sa mga pulis ay babalik siya at papatayin niya si Dan o ang fiancé niya na si Rachel. Kaya nang tanungin siya ng mga pulis noong araw na natagpuan ang katawan ni Julie sa loob ng apartment ni Sam, nataranta siya at nagsinungaling upang protektahan ang kanyang sarili at si Rachel. Inamin niyang walang kasama si Sam na lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Patuloy na humingi ng tawad si Dan sa pagsisinungaling. Dahil dito, naghinala ang mga pulis na baka may alam pa si Dan na higit pa sa sinasabi niya. Kaya tinanong siya kung maaari bang kuhaan siya ng DNA para makumpirma nila na wala si Dan sa loob ng crime scene. Agad naman pumayag si Dan sa kagustuhan nitong makauwi agad. Pagkatapos kunin ang kanyang DNA, naging mas komportable si Dan na aalisin na siya ng mga pulis sa suspect list. Pero bago pa makaalis ang kumuha ng DNA sample sa kwarto, tinanong ng pulis kung saang parte ng apartment nila maaari nilang makita ang DNA ni Dan dahil madalas din siyang nagpupunta sa apartment ni Sam. Sa video, makikita ang pagkabahala ni Dan sa tanong na ito. Sumagot si Dan na maaari nilang mahanap ang DNA niya sa patio o sa banyo dahil dun siya madalas nagpupunta. Pagkatapos niyang sabihin ito, isang pulis ang nagtanong sa kanya kung nakita niya ba ang katawan ni Julie sa loob ng apartment ni Sam. Agad naman itong itinanggi ni Dan at sinabing ang nalalaman lang niya ay kung ano ang sinabi sa kanya ni Sam. Napansin ng pulis na medyo natataranta na si Dan kaya naisipan nilang dagdagan ng presyon. Umaasang bumigay si Dan at sabihin ang kanyang buong nalalaman tungkol sa krimen. Isang detective ang nagtanong kay Dan kung totoo ang sinasabi mong makikita lang namin ang DNA mo sa patio at banyo, bakit namin nakita ang DNA mo sa kwarto ni Sam malapit sa katawan ni Julie? Pero ang katotohanan, hindi talaga nila nakita ang DNA ni Dan sa loob ng kwarto dahil kakakuha lang nila ng DNA sample niya. Ilang linggo pa bago lumabas ang resulta, nagbabakasakali lang ang detective na bumigay si Dan pero hindi ito alam ni Dan. Ang buong paniniwala niya ay nakita na talaga ng mga detective ang DNA niya sa kwarto ni Sam. Naging matagumpay sila dahil biglang nanlumo si Dan, yumuko at sinabing, okay, ito ang totoong nangyari.
Habang naglalakad sa loob ng interrogation room, binanggit niya sa mga pulis na noong umaga ng May 22, bago sila umalis papunta sa mall kung saan niya ibinaba si Sam, inamin ni Sam ang kanyang ginawa at dinala siya ni Sam sa loob ng apartment upang ipakita ang katawan ni Julie. Sa sumunod na 3 oras, ilang beses tinanong ng mga investigador si Dan kung ano ang eksaktong nakita niya sa loob ng kwarto ni Sam. Makikitang sobrang nape-pressure na si Dan sa mga tanong ng mga pulis at malapit na din ang kasal nila ni Rachel. Sa kagustuhan nitong makaalis, umamin na siya na nakita niya ang katawan ni Julie. Dito, sinabi niya na nakita niya na may 2 tama ng bala si Julie sa kanyang ulo. Pagkasabi niya ng impormasyon na ito, nagulat ang mga investigador at sinabing, Teka, nakita mong may 2 tama siya ng bala? Medyo binawi ni Dan ang kanyang sinabi at makalipas ng ilang minuto, sinabi ni Dan na hindi na siya makikipag-usap pa at nais niyang pumasok sa kulungan. Bago pumasok sa kulungan, tinawagan niya muna ang fiancé niyang si Rachel. Tinanong siya ni Rachel sa kung ano ang ginawa niya. Sabi ni Dan wala siyang kinalaman at ang gumawa ng lahat ay si Sam. Pero natakot si Dan nang banggitin ni Rachel na may sinabi sa kanya ang kapatid ni Dan tungkol ito sa backpack na binigay ni Dan upang itapon. Subalit, imbis na itapon sa malayo ay initya lang ng kapatid niya ang bag sa kabilang bakod ng bahay ng mga magulang nila. At nang sabihin ni Rachel na ibibigay niya itong backpack na ito sa mga pulis, ito na lang ang nasabi ni Dan. Pagkatapos ng tawag na to, kinausap ulit ni Dan ang mga pulis at sinabing, okay, ito ang totoong nangyari. Base sa mga ebidensya na nakuha nila at sa interogasyon nila kay Daniel Wozniak na nagtagal ng 14 hours, ito ang totoong nangyari kay Julie Kibuishi at kung paano nila natagpuan ang pangunahing suspect nila na si Sam Herr. Noong kinagabihan ng Friday, May 21, 2010, pumarada si Julie sa parkingan ng apartment complex ni Sam. Suot-suot ang tiara na binigay sa kanya ng kanyang kapatid. Muli niyang binasa ang messages na natanggap niya mula kay Sam. Hindi mawala sa isip ni Julie na kakaiba ang kinikilos ni Sam. Pero alam din niya na mahirap ang pinagdaanan ni Sam sa serbisyo. Nag-aalala siya dahil baka nagkaroon ng breakdown si Sam. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag at bumaba ng sasakyan. Nagsimulang lumakad patungo sa hagdan papunta sa apartment 410. Nagulat siya na makita niya si Dan na nasa harap ng apartment ni Sam. Ayon kay Dan, nag-aalala siya dahil hindi siya pinagbubuksan ng pinto ni Sam. Binanggit ni Dan na meron siyang duplicate na susi ng apartment. Nagdesisyon sila na pumasok na lang upang tignan kung ano ang nangyari kay Sam. Pagbukas ni Dan ng pinto, pumasok siya at sa likod niya sumunod si Julie. Kinahaponan ng araw na yon, nakatanggap si Julie ng text mula kay Sam na tutulungan niya si Dan bago tumungo sa kanyang mga magulang sa weekend na yon. Humingi ng tulong si Dan kay Sam para magbuhat ng mabigat na furniture sa isang theater na tinatawag na Liberty Theater. Pumayag si Sam at nagtungo ang dalawa sa lugar na pagkukuhaan nila ng furniture. Sa loob ng theater, umakyat sila sa second floor at doon gumamit sila ng maalikabok na hagdan para makapunta sa attic. Pag-akyat nila, lumapit si Dan sa isang furniture at tinuro kay Sam na yun ang kailangan nilang buhatin. Naglakad si Sam papalapit sa furniture at lumuhod upang tignan ang parte ng bagay kung saan siya hahawak sa pagbubuhat. Habang nakaluhod siya, si Dan na nasa likod niya ay may kinuha sa kanyang bewang. Nilabas niya ang kanyang 38 caliber semi-automatic na baril. Itinutok ito sa likod ng ulo ni Sam at pinaputok. Hindi agad namatay si Sam. Sa katunayan, lumingon pa siya kay Dan at humingi ng tulong. Wala siyang ideya sa nangyari. Ang buong akala niya ay nakuryente siya. Pero habang humihingi ng tulong si Sam, muling inangat ni Dan ang baril at muli itong pinaputok. Subalit nagbara ang baril at hindi ito pumutok. Habang si Sam ay nakahiga na, nakatingin at puno ng takot ang mga mata. Kalmadong kinasa ulit ni Dan ang baril, lumuhod sa harap ni Sam at itinutok ang baril sa ulo niya. Muli niya itong pinaputok. Sa pagkakataon na ito, pumutok na ang baril at namatay na si Sam. Habang iniiwasan niya ang dugo na mapunta sa damit niya, kinuha niya ang cellphone, pitaka at passport ni Sam. Mula sa pitaka, kinuha niya ang mga credit cards. At gamit ang cellphone ni Sam, minessage niya si Julie.
Ginawa niya ito upang alisin ang hinala na nawawala si Sam at gumawa ng storya na kung saan si Sam ay nagkaroon ng breakdown at nakagawa ng krimen. Gusto niyang palabasin na may namamagitan kay Sam at Julie at nagkaroon sila ng away at nagresulta ito sa pagpatay ni Sam kay Julie. Pagkatapos nito, bumaba si Dan mula sa attic, lumabas ng theater, gamit ang sasakyan ni Sam, umalis siya, pero bago magtungo pabalik sa apartment complex, dinaanan niya muna si Wesley Freilich at dito niya ikunento ang storya niya na nagtatrabaho siya sa isang bail bonds agency. Nagsimula na din sila mag-withdraw sa account ni Sam. Pagbalik ni Dan sa apartment, naligo siya, nagpalit ng damit at muling nag-send ng message kay Julie kung saan pinapapunta niya si Julie sa apartment ni Sam ng hating gabi. Dahil sa pagpapapunta niya kay Julie na madaling araw, mabibigyan siya ng sapat na oras upang magtungo sa Hungry Artist Theater kung saan siya ay bida sa kanilang play na tinatawag na Nine. Hindi ito ang parehong theater na kung saan pinatay niya si Sam. Pagtapos ng palabas, madami ang nagsabi na ito ang pinakamagandang performance ni Dan. Should I settle for less? I came here because I know you better than any other person. The last days of a director's once glorious career. Here's a place where Sa likod ng stage, nilabas niya ang cellphone ni Sam at tinignan kung nag-reply si Julie. Nang makita niyang pupunta si Julie sa apartment ni Sam ng hating gabi, siya ay napangiti. Pag-uwi nila ni Rachel sa apartment, naligo siya at nagpaalam na lalabas lang siya saglit. Bago lumabas ng apartment ay kumuha siya ng gunting. Nagtungo siya sa harap na apartment ni Sam at inintay si Julie. Pagdating ni Julie, pumasok sila sa loob ng apartment at nagtungo si Dan sa likod sa kwarto ni Sam. Tinawag niya si Julie na nasa may sala. Pagpasok ni Julie sa kwarto, nakita niya si Dan na may itinuturo sa kama. Lumapit si Julie pero binanggit na wala siyang nakikita. Inakbayan siya ni Dan habang tinuturo ang gitna ng kama. Hindi pa din makita ni Julie ang tinuturo ni Dan kaya medyo pumatong siya sa kama at tinignan maigi ang sinasabi ni Dan. Habang ginagawa ito ni Julie, muling nilabas ni Dan ang baril na ginamit niya sa pagpatay kay Sam. Itinutok niya ang baril at nagpaputok siya ng 2 beses na tumama sa ilalim ng tiara na suot ni Julie. Agad niyang inayos ang crime scene gamit ang gunting na dala-dala niya. Ginupit niya ang pantalon ni Julie at binaba ito sa may tuhod para magmukhang ginahasa siya. Pagkatapos, sinulatan niya gamit ang pentel pen ang likod ng sweater ni Julie ng All Yours FU. Ngayon, kumpiyansa na siya na natupad niya ang kanyang plano. Naisip niya na malilihis na niya ang mga pulis sa investigasyon dahil ang pagbibintangan nila ay si Sam ang pumatay kay Julie. Sigurado siyang hindi matatagpuan ang katawan ni Sam. Kinabukasan, dala-dala ang palakol at gunting, bumalik si Dan sa Liberty Theater kung saan ginupit niya ang damit ni Sam at pinutol-putol ang parte ng katawan nito. Iniwan niya ang natitirang katawan ni Sam sa attic ng theater dahil alam niyang walang nagpupunta dito. Gamit ang supot na dala niya, inilagay niya ang ulo, mga kamay at isang braso ni Sam sa loob nito. Pagkatapos ay nilagay niya ito sa backpack na kanyang dala. Umalis si Dan at sumakay sa kotse. Nagmaneho siya papunta sa El Dorado Nature Center na may layong 3 miles mula sa Liberty Theater. Doon, ikinalat niya ang mga parte ng katawan ni Sam. Pagkatapos nito ay dumiretso siya sa bangko upang kitain si Wesley para kunin ang perang withdrawin nila mula sa account ni Sam na inipon niya mula sa combat pay noong nasa serbisyo pa siya. Ito ang dahilan ni Dan sa pagpatay niya kay Sam, ang makuha ang pera niya. Dahil wala siyang trabaho, mapapaalis na sila sa apartment na tinitirahan nila ngayon at wala din siyang pera, pambayad sa pinaplano nila ni Rachel na honeymoon sa Mexico. Muntik na siyang makatakas sa mga krimen na ginawa niya kundi dahil sa sinagot niya nang tanungin siya ng investigador kung ano ang nakita niya sa kwarto ni Sam. Nang sinabi niyang nakita niya ang 2 tama ng bala sa ulo ni Julie. Kaya nagulat ang mga investigador ay dahil alam nila na kung titignan lang ang crime scene, masasabi na isa lang ang tama ng bala ni Julie sa ulo at hindi 2. Masasabi lang na 2 ang tama ng bala ay kung siya mismo ang bumaril kay Julie. Pagkatapos ng pag-amin ni Dan, nagtungo ang mga pulis sa Liberty Theater at dito natagpuan nila ang naaagnas na katawan ni Sam. Sa katunayan, nahirapan silang makasigurado sa identity nito. Ang tanging nagbigay lang na ito ang katawan ni Sam Herr ay dahil sa tato sa kanyang dibdib na may puso na nakalagay na Mom and Dad. May 29, 2010, ang dapat ay ika-27 years na kaarawan ni Sam
Natagpuan ng mga pulis ang mga parte ng kanyang katawan sa El Dorado Nature Center. Nang tanungin si Dan ng mga investigador kung bakit niya ginawa ang krimen, ito ang kanyang sinabi. Money and insanity. Money and insanity. Okay? 5 taon na makalipas, December 16, 2015, si Daniel Wozniak ay kinasuhan ng 2 counts ng first degree ng pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Noong 2018, ang fiancé ni Dan na si Rachel Buffett ay kinonvict ng 2 counts of being accessories after the fact dahil sa pagsisinungaling nito sa mga pulis na wala siyang kinalaman para protektahan ng sarili niya at ng kanyang fiancé na si Dan. Nakakalungkot lang isipin na nagawang makauwi ni Sam mula sa isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo para lang mawalan ng buhay sa isa sa tinuturing na pinakaligtas na lugar sa buong Amerika. Si Jun Kibuishi ay kinuwestiyon ng kanyang pangangaral sa kanyang mga anak na maging mabait at laging tumulong sa ibang tao. I told all my kids, be nice person, kind to other people, and if they need help, you should help. But that just took my daughter's life. And that just killed me, just